Kailan magsisimula ang diet sa mga inahing baboy? Magandang araw mga ka-farmers, kami po dito sa aming munting babuyan. Bago pa po namin pakatsahan ang aming mga baboy, inahing baboy, ay sinisiguro po namin nasa kondisyon ang katawan. Hindi masyadong mataba, hindi din masyadong manipis, yung sakto lang po. So nagsisimula po kami mag-diet sa aming mga inahing baboy. Pagkatapos po or after nilang mapabarakuhan, maiay o makatsahan. So doon po nagsisimula ang diet namin sa aming mga inahing baboy. Marami po sa mga ka-farmers natin ang nagtatanong bakit kailangan kontrolado ang diet ng ating mga buntis na inahin. So mga ka-farmers para maiwasan ang sobrang taba or over-conditioning sa ating mga alagang inahin. Kasi ang sobrang taba ay nagdudulot ng problema sa pagpanganak or dystocia at mababang milk production na din sa ating mga alagang baboy. At isa na rin dito mga ka-farmers, kapag sobrang taba ang ating mga inahing baboy, yung mga kapapasok lang po na similya sa kanilang tiyan ay mamamatay po. Kaya napakahalaga talaga na tamang kontrol po ang pagkain sa ating mga inahin. Dahil ito din ay nakatutulong sa tamang development ng mga biik sa sinapupunan ng ating mga inahing baboy. Dahil sa unang 30 to 75 days na pagbubuntis ng ating inahin ay napaka-critical po ang organ development ng mga biik sa loob ng ating mga inahin. Kaya mahalaga na balanse at sapat na nutrisyon ang mabigay natin sa ating mga inahin. At ayun mga ka-farmers ang sobra-sobrang pagbibigay ng feed sa ating mga buntis na inahin ay pwede din magdudulot ng digestive issues or kabag sa ating mga inahin at ayaw po natin mangyari yun dahil nakaka-epekto po yun sa pagbubuntis nila. Kung sobra din ang pagkain sa ating mga inahin sa panahon na sila ay buntis ay pwede ding tumaas ang body fat ng ating mga inahin at nagdudulot ito ng stress sa kanyang katawan. So nagre-resulta po ito na maaring malaglag at ang ibang embryo o mababawasan ang biik na mabubuhay sa loob ng sinapupunan ng ating mga baboy inahin. Kaya sa unang bahagi pa lang ng pagbubuntis ng ating mga inahin ay kailangan ang maintenance feeding lang ang kailangan. So sapat para mapanatili ang tamang kondisyon ng katawan. So karaniwan po nasa 1.8 to 2 kilo po kada araw ang pinapakain sa ating mga inahin at maraming tubig po ang kailangan nilang mainom mga ka-farmers So palagi po nating tatandaan mga ka-farmers na ang overfeeding po sa ating mga inahin ay nagdudulot ng mababang survival rate ng ating mga biik. Kaya simula pa lang ng pagbubuntis ng ating mga inahin ay planado na po dapat ang kanilang diet. Tamang pagkain, tamang panahon, yan ang susi sa malulusog na biik at inahing handang mag-alaga sa kanilang mga biik. So yun lang po mga ka-farmers sana nakatulong para sa mas maraming tips sa tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Huwag kalimutan mag-like, follow, and share na din. Happy farming mga ka-farmers!